what exactly is the ozone therapy? Yeah. So, ang ozone is a gas, no? So, may ozone layer tayo sa atmosphere, and actually, this ozone gas, no, is the one that we use to produce therapeutic effects. Now, itong ozone gas na to, so balik tayo sa chemistry. Ano ba tong ozone na to? Ano bang itsura nito, no? Di ba ang oxygen, O2? Ang ozone is O3. Okay, so may sobra siyang oxygen molecule. Now, if we give a person, a patient, ozone gas, no, ang nangyayari po, itong excess oxygen na ito, humihiwalay po yan. So, nagiging O2, tsaka isang oxygen na molecule. So, itong oxygen na molecule na nag-iisa na walang kapares, papasok po yan sa katawan natin, papasok po sa loob ng cells to produce a very slight, no, very little oxidative stress. Itong oxidative stress na ito yung nagpo-produce ng free radicals, no? And the way we combat this is by producing antioxidants. So ngayon, pag nagbigay tayo ng ozone gas, okay, itong oxygen molecule na ito na walang kapares, again, will enact a little bit of oxidative stress which will activate the antioxidant system of the patient. Okay? So, we have actually 3 benefits that we can get from this. No? So, may tinatawag tayong immunomodulatory. Ibig sabihin ng immunomodulatory, kapag kailangan po natin na maging active yung immune system, we have to fight off infections, we have to make sure na napoprotektahan yung katawan natin, then the immune system will be able to function well. At the same time, kapag ang immune system ay overactive na, similar to allergic diseases, no, mga allergic rhinitis, atopic dermatitis, autoimmune diseases, then we will now be able to tone down the immune system. Okay, para hindi maging overactive, no. This is also true with asthma, right? Another benefit of ozone Yan, therapy. Miss Annie. Yeah. Opo, Pati nakikinig asthma, ako, yeah. Miss Jackie. Opo, thank you, Miss Okay, Jackie. that's one benefit pa lang. Number 2 benefit of ozone therapy is it's antioxidative. So, antioxidant siya. So, katulad nung nabanggit ko kanina, ina-activate na yung antioxidant system ng katawan. So, this is the second benefit. No? So, itong antioxidant effect na ito, this is very important for patients who have autoimmune diseases. Okay? Also, very important for patients na merong metabolic illnesses like heart disease, diabetes, so fatty liver disease as well, no? Lifestyle-related diseases. Kasi yung low-grade inflammation, nababawasan. Okay, so that's one effect. And lastly, number 3 benefit is that it is also germicidal. It can kill off viruses, bacteria, and fungi. Now, paano ngayon natin nagamit itong ozone gas na ito as germicidal, no? Actually, before we use ozone therapy medically, no, para sa tao, ginagamit po muna yan sa industriya, in the industry, to disinfect surfaces, disinfect a lot of things, no. Initially hindi medical ang gamit ng ozone. Okay, it is being used initially to disinfect. So of course, ginamit natin itong konseptong ito, yung mga doktor, no, in the olden times, ginamit nila itong konseptong ito, binago nila yung concentration. Now, we can use this treatment for infections, especially for patients na hindi na po gumagana yung antibiotics, or patients who have sepsis already, yung mga patients na may non-healing wounds, yun. Ozone therapy is actually very, very good to treat these kinds of conditions. Yeah, so those are the 3 benefits that we can get. Miss Jackie, kung Yes. kung babaybayin natin yung binabanggit ni Doc ng mga benefits nitong ozone treatment, ano po? Imagine, may sepsis yung isang tao, di ba po? Kalimitan, yung ending nun ay pwedeng mamatay. Kasi makakalat na yung nalalaso na, sabi nila, pagka may sepsis ka na. So, ibig sabihin, sabi ni Doc, itong ganitong klaseng treatment, what do you call this treatment, Doc? Ozone gas Ozone treatment? Ozone therapy.
Miss Jackie, kapag ka pala mayroon kang infection, pwede mo itong gamitin. Yung mga hindi na tinatalaban ng antibiotics, pwede mo itong gamitin. At mayroon din binabanggit si Doc na asthma. Aba, okay, ako doon dahil may asthma ako. Pero Doc, doon muna sa akin para ma-educate po kami. At ganon din yung ating mga kababayan. Di ba sabi natin yung ozone na sa atmosphere? Paano yung process nito para makuha mo? Sabi niyo po yung oxygen Yes, O2, ito O3, di ba Miss Jackie? We're interested po doon sa paano mo ito kinukuha para maibigay mo ito as treatment, Doc Jansen. Pasensya na po. Salamat sa Diyos. Oo, madali lang po. We have machines to do so. So basically, yung machine po, actually, yung machine po for ozone therapy, no, hindi naman po siya ganun kalakihan. Actually, it's very similar to the size of a PlayStation console. Parang ganun ang itsura niya. So hindi siya ganun kalakihan, very portable din siya. And what we do is, kakabit po kami ng oxygen tank, medical grade oxygen, doon po sa machine. And then the machine will pass up a current para po maging O3 siya. Okay, so what ang end up po no, na napoproduce ng machine is a mixture of medical grade oxygen and ozone. Yan po yung binibigay natin sa mga pasyente. Okay, it's not air, it's medical grade oxygen. So pag sinabi natin medical grade oxygen, 99% oxygen yan. Actually 100% pa nga eh. 99 to 100% oxygen and a little bit of ozone. Okay, so that's what is being produced and that is what is being given to the patient.